gabi, Oriental Mindoro. Mula sa baluwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikapito sa buwan ng Enero, 2025. Sa ulo nating mga balita. PPA Calapan, pinabulaanan ang VIP o special treatment sa loob ng pantalan. Surprise drug testing sa mga tauhan ng PRO Mimaropa isinagawa. At isang bahay natupok sa naganap na sunog sa barangay Sapol, lungsod ng Calapan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo kamakailan ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa sa pamamagitan ni Operations and Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo na ang 100% ng populasyon sa jail facility ng BJMP Nauhan District Jail ay miyembro na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang detalye, alamin natin sa ulat na ito. Inanunsyo kamakailan ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa sa pamamagitan ni Operations and Information Officer Jail Officer Geoffrey Anglo na ang 100% ng populasyon sa jail facility ng BJMP Nauhan District Jail ay miyembro na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Anglo, ang pagpaparehistro ng mga persons deprived of liberty o PDL sa PhilHealth ay magagarantiya ng isang malakas na pakikipagtulungan ng mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang akses sa pangangailangang pangkalusugan at karapatan sa mga serbisyong medikal at nutrisyon ng mga bilanggo. Sinabi naman ni Community Relations Service Officer Jail Officer 1 Allen Glendelica na ang pagsasama ng nasa 120 PDL sa National Health Insurance Program ay magpapalakas ng referral system at titiyak na alam ng mga bilanggo ang kanilang mga benepisyo bilang mga miyembro. Ito rin aniya ay patunay na ang tanggapan ng BJMP Nauhan ay masigasig na isinusulong ang kalusugan, kagalingan at mahabang buhay ng mga PDL na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sa datos ng BJMP Mimaropa, ang mga kadalasang lumalaganap na sakit sa mga pasilidad ng kulungan ay kinabibilangan ng upper respiratory tract infections, allergies, mga sakit sa balat, kondisyon na may kaugnayan sa hygiene at sanitation, nutrisyon, stress at mental health conditions. Nakaraang July 2024 ay lumagda ang BJMP at ilang ahensya ng pamahalaan sa isang pambansang patakaran na naglalayong isulong at protektahan ng kalusugan sa mga kulungan, kung saan ang mga binanggo ay ginagarantiyahan ng karapatan at kaukulang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Samantala, sinimulan ng ipatupad sa pagpasok ng 2025 ang dagdag na kontribusyon sa lahat ng miyembro ng Social Security System o SSS. Alinsunod ito sa Republic Act No. 10199, Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinimulan na ang ipatupad sa pagpasok ng 2025 ang dagdag na kontribusyon sa lahat ng miyembro ng Social Security System o SSS. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim nito, mula sa 14% noong 2024 ay itinaas sa 15% ang monthly contribution rate sa taong ito. Nasa 10% naman dito ay sasagutin ng mga employer, habang ang natitirang 5% ay huhugutin na sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang nasabing pagtaas muli ng kontribusyon nila ay lubhang makakaapekto sa mga empleyado sa pribadong sektor, mga kasambahay, self-employed, mga individual, mga voluntaryong kasapi at mga overseas Filipino workers. Naisabatas noong February 2019, pinapayagan nito ang SSS na unting-unting taasan ng 1% ang contribution rate kada 2 taon hanggang umabot ito sa 15% pagsapit ng 2025.
Inaasahan naman ng maraming SSS members na ito na ang huling dagdag kontribusyon batay na rin sa itinatakda ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018. Ang tabayanan ng iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang sunog ang sumiklab na tumupok sa isang bahay sa Barangay Sapul sa lungsod ng Calapan, ika-6 ng Enero. Wala namang naiulat na nasawi o lubhang nasugatan sa naturang insidente. Narito ang report. Isang sunog ang sumiklab na tumupok sa isang bahay sa Barangay Sapul sa lungsod ng Calapan, ika-6 ng Enero. Base sa ulat ng BFP Calapan City Station, ganap na alas 8:13 ng umaga na nabanggit na petsa nang matanggap nila ang report na agad rin nilang nirespondihan. 8:57 ng umaga naman nang idineklara ang fire out. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa nasabing insidente. Tinataya namang umaabot sa 20,000 piso ang estimated damages ayon pa rin sa BFP Calapan City Station. Samantala, 3 fire trucks ang rumisponde sa sunog at isang ambulansya. 3 pamilya naman ang nawalan ng tahanan. Matapos ng pangyayari ay patuloy na nagbibigay paalala ang BFP sa publiko ng iba yung pag-iingat laban sa sunog. Go, Mark! Ang pangarap buhay niya. Carbon! Sir, isip ka dyan, papal. O yan, yan. Hawakan nyo. Yeah. Saka yung tumawag dyan, yung anong oras tumawag dyan. Ang pangalan ng may-ari, Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Sa
Samantala, ika-6 ng Enero, mahaba pa rin ang pila ng mga stranded na sasakyan sa lungsod ng Calapan, palabas ng lalawigan. Base sa tala ng Calapan City Public Safety Department, mahigit pa rin sa 170 ang bilang ng mga sasakyan sa kahabaan ng Strong Nautical Highway sa Barangay Bayanan 2. Samantala, pinabulaanan ng PPA Calapan na mayroong VIP o special treatment sa ilang pasahero. Anila, pantay-pantay ang serbisyo na kanilang ibinibigay sa publiko. Ika-6 ng Enero, mahaba pa rin ang pila ng mga stranded na sasakyan sa lungsod ng Calapan, palabas ng lalawigan. Base sa tala ng Calapan City Public Safety Department, mahigit pa rin sa 170 ang bilang ng mga sasakyan sa kahabaan ng Strong Nautical Highway sa May Bayanan 2. Sa bilang na ito, 79 ang mga trucking, 28 ang bus, habang 79 ang pribadong sasakyan. May higpit ring ipinatutupad dito ang no booking policy. Kasalukuyang tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga pasahero sa Calapan Port kung saan pumapalo sa 9,000 hanggang 10,000 ang average daily passenger nito nakaraang holiday season. Dire-diretso rin ang biyahe ng mga barko sa nasabing pantalan simula pa nakaraang linggo alinsunod sa ibinabang relaxation order ng Marina na nagsasaad na maaari nang umalis ang mga sasakyang pandagat at kung puno na ito sa kapasidad at panawagan sa mga shipping lines na dagdagan ang scheduled trips. Mayroon naman nakalaan na priority area o lane para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis na pinapauna sa pila at sa pagsakay ng barko. Sa panayam ng Newsline kay Port Services Division Manager Leo Romero at kay Media Relations Officer Nico Antonio Asidera, mariin nilang pinamulaanan na mayroong VIPs o special treatment sa ilang pasahero. Pantay-pantayan nila ang kanilang pagbibigay serbisyo. Ipinaliwanag nila na mayroon na ngayong online booking kung kaya't ang ilan ay di na kailangan pang pumila upang bumili ng kanilang mga tickets. Gusto lang po namin dinawin na wala pong palakasan o walang mga VIP nangyayari dito po sa loob ng pantalan, yung po sa mga pasahero na nanggagaling ng ating passenger terminal building at saka din po sa mga rolling cargos. Nagkataon lang po na mayroong mga nakabooking na sadyang may separate lane naman yun na daanan para makaka-access po sila ng maayos. Yun po ang sistema na akala lang nila, ba't biglang nauna si Juan, may mga nakapila. Yun po yung may mga early booking. Yun po ang hindi agad na unawaan ng ating mga pasahero. Pero may mga public address system naman po na nagpapaliwanag ng gano'n. Kapag po sinabing booking po, sila po yung mga pasahero na naka-avail po ng mga online ticketing or e-ticket po. Meron po tayong mga shipping lines po na nag-offer po ng facility for them to book online po. Katulad po yan na meron po Supercat, Ocean Jet, Starlight po. Meron po sila kanya-kanya mga website. I-click nyo po dun para po makabili po kayo ng online tickets. So wala po palakasan? Wala po. Yung po nakikita po nila, yung pong express lane po tinatawag natin para po ito sa mga online booked at saka po dun sa ating mga PWDs, pregnant at saka sa elderlies po natin. Ayon pa rin kay PSC Manager Romero, mahigit sa 175,000 passengers ang naitala nilang pumasok sa Calapan Port. As of January 5, 2025, nasa 117 outbound passengers pa lamang sa nasabing pantalan. Magbabalik po ang TVNet News ay makalipas ang ilang paalam. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa hangaring paigtingin pa ang internal cleansing initiative sa loob ng PNP, pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger L. Quesada ang isang region-wide surprise drug testing sa mga tauhan ng PNP na ginanap sa Camp Brigadier General Eugenio C. Navarro, Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa hangaring paigtingin pa ang Internal Cleansing Initiative sa loob ng PNP, pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quesada ang isang region-wide surprise drug testing sa mga tauhan ng PNP na ginanap sa Camp Brigadier General Eugenio Navarro, Calapan City, Oriental, Mindoro nitong ika-2 ng Enero. Ang hindi inanunsyo na on-the-spot na drug testing ay naglalayong ipakita ang mahigpit na pangako ng PNP sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng integridad at profesionalismo sa loob ng organisasyon. Pinangunahan ng Regional Forensic Unit Mimaropa ang pagsasagawa ng drug test na inaasahang ilalabas ang mga resulta sa loob ng 2 araw. Samantalang nagsagawa rin ng on-the-spot drug test sa lahat ng police provincial offices sa rehiyon. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Police Brigadier General Quesada ang kahalagahan ng panukalang ito bilang pagsuporta sa internal cleansing program na itinataguyod ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na nagpapatibay sa matatag na paninindigan ng PRO Mimaropa laban sa illegal na droga. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Go, boy! Ang pangarap buhay niya. Paribon! Sir, isip ka dyan, papal. O yan, yan. Hawakan nyo. Yes. Saka yung tumawag dyan, yung anong oras tumawag dyan. Facebook lang. Ang pangalan ng may-ari, Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Bago tayo nakakad lang sabi